Matandang bagay. Kukunin ko na ang utang ninyo. Nasaan ang pera, kasama ang interes? Kailangan itong bayaran ngayon. Doga. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Sa loob ng ilang araw, magiging maswerte ako. Kikita ako ng pera, ibabalik ko sa'yo. Buwisit. Hintayin mong kumita ka. Matagal nang namatay sa gutom ang mga kapatid. Aking aso. Huwag mong takutin ang bata. Tingnan mo ang itsura niya. Sobrang naawa na ako. Maganda ba ako? Ang dilim. Nakakainis. Bumalik ka ng pera. Sasama ako sa inyo. Maglaro tayo, okay ba? Gusto kong maglaro. Pero wala akong pera. Matandang bagay. Hindi ka tumatanggap ng kahit anong uri. Mga kapatid, hanapin mo ako. Hindi ako naniniwala na walang makitang pera sa pamilya. Hindi ko ba sinabi na huwag ka nang tumaya, buwisit na bata? Nasa proseso ka pa ng paglaki. Kailangan ko pang humanap ng stepmother para sa'yo. Saan-saan ay may mga lugar na kailangan ng pera. Ang pagsusugal ang pinakamabilis na paraan para kumita. Hindi ito pwedeng dalawin. Hindi ito pwedeng dalawin. Ito ang asawa ko. Kapatid na aso, hindi pwedeng dalawin to. Ito ang asawa ko. Ang tanging alaala na lang sa akin. Ada, ako. Lunatic na aso, kapatid na aso, madaling kausap yan. Babayaran mo ako ngayon. Oh. Babasagin ko ang larawan ng asawa mo. Babasagin. Huwag mong galawin ang nanay ko. Ako na ang bahala sa bayad. Ikaw. Isang delivery rider ka lang. Isang buwan, mamamatay ka sa pagtakbo. 2,000 o 3,000 pa lang ang natakbo. Anong ibabayad mo? Ibinabayad mo ba ang iyong mga bato? Mga kapatid, kunin niyo lahat ng mahahalagang bagay, at dalhin niyo sa akin. Binabati kita, na-activate mo na. Sistema ng pagsusuri sa pagtaya, nakatuklas ng ama ng host, sobrang walang silbi, mahilig sa sugal, at matinding kagustuhan na mabuhay. Matagumpay na na-activate ang sistema ng pagsusuri sa pagtaya. Sino ang nagsasalita? Kamusta, host? Ang sistemang ito ay nakatuon sa paghinto sa masamang kaugalian ng pagsusugal, at pagtataguyod ng katarungan sa mundo. Binabati kita, ikaw ay napili bilang ahente. Sino ka ba talaga? Huwag kang magpanggap, na katulad ng nanay ko para takutin ako. Kahit na miss ko siya. Hello, host. Ang sistemang ito ay gagaya sa iyo. Sa anyo ng taong pinakapinagkakatiwalaan mo, para mas madali kang makapag-adjust. Maganda ang sistema. Alam pang magbigay ng emosyonal na halaga. Hindi tama. Walang silbi ang tatay ko. Bakit hindi mo siya i-bind? Sandali lang. Bakit sila hindi gumagalaw? Aktibo ang sistema. Maliban sa iyo, ang oras at espasyo ay nasa relatibong tahimik na estado. Relatibong tahimik. Ang dugo ko. Kanina ang taas ng loob mo. Akala ko ba'y asong ulol ka? Bakit di mo ako kinakagat? Aktibong estado. Hindi maaaring baguhin ng host ang estado ng buhay sa oras at espasyong ito. Kung hindi, mag-uumpisa ang parusang mekanismo. Napakakahanga-hanga. Bakit hindi mo siya i-bind? Wala nang pag-asa ang tatay mo. Nabigong i-bind. Ayon sa mga kaugalian ng mga tao, ikaw ang kanyang nag-iisang tagapagmana, kaya automatikong nakabind sa iyo. Sandali, hindi ba dapat magmana ng kayamanan? Lahat ng kayamanan ng iyong ama ay utang. Kung gusto mo, mas mabuti pang huwag na lang. Ayos, maglalabas ng misyon. Talunin si Crazy Dog gamit ang sugal. Lutasin ang kasalukuyang krisis. I-activate ang bagong manlalaro na regalo. Kumuha ng skill trial pack. Tanggihan ang pagsasagawa ng misyon. Mag-trigger ng parusa. Natapos na ang trial ng kangkungan.
Kapag kailangan ng kasanayan, isipin lamang ang kangkungan. Ang galing ng kasanayang ito. Anong pangit na pangalan ito? Maaasahan ba ang sistemang ito? Ang paninira sa sistema ay agad na paparusahan. Nagsimula na ang iyong misyon. 5 segundo na lang. Kumilos ka na. Siraulong aso, gusto kong tumaya sa iyo. Nakakatuwa. Ako, si Dog Brother, ay kilala sa kalye na ito. May pangalan din ako dito. Dahil sinabi mo yan. Sige, makikipaglaro ako sa iyo. Anong laro? Maglalaro tayo ng pinakasimpleng laro. Ganda. Baraha, pareho kaming magaling dito. Maglaro ng dice at hulaan ang laki. Hulaan mo. Kalamay. Buwisit na bata, maliit. Sabi ng tatay mo, bibilang ba? Magsisimula na ako Sistema, nanay, nasa iyo na yan. Tingin ng mabuti. Limat anim. Ito na ang 12:00. Bastos na bata, huwag kang maghula-hula ng walang basehan. Nasa iyong kamay ang buhay ko. Itago mo na yan, baliw na aso. Yung magnet sa loob ng manggas mo, paano kaya nitong makahila? Yung ceramic na dice. Tigilan mo na yan. Ako. Tsinelas. Anong nangyayari? Ikaw, lumabas ka na. Itong sistema, talagang magaling Ang galing ni Mommy Tongzi. Ang magandang araw ko, Xiaoxing, malapit nang dumating. Amang hamak, tulad talaga siya ng tatay niya, ang husay. Tunay ngang karapat-dapat sa akin. Magandang lahi talaga. Hayaan niyo akong tapusin ang mahalagang bagay. Ay, ang bait mo. Sa'yo ang dice. Bakit ako ang magbabayad? Hindi tayo pwedeng maglaro, ang tanga. Oo nga, hindi tayo pwedeng maglaro, ang tanga. Tanga, kailangan na nating ayusin ang utang natin. Magandang babae, kailan tayo magkakaroon ng date? Gusto mo bang pakainin kita ng unang saging ng taglagas? Siraulong matanda, nagpapakalaya ka na. Hindi naman nagpapakalaya, sobrang malaya lang. Aso kuya. Nang aabala siya sa akin. Lumapit ka. Bakit ito ay mga seramika na dice? Aso kuya, mali ang nakuha ko. Anong klase ng mata mayroon ka? Aso kuya. Nakatakot ka sa tao. Aking kaibigan. Sinasabi ko, ginagawa ko. Ngayon, handa akong tumaya at tanggapin ang pagkatalo. Pansamantala, bibitawan ko kayong dalawa. Karami. Terror na. Maganda. Huwag kalimutan ang aking saging. Nakakainis. Buwis buhay na bata, yayaman tayo. Pupunta tayo sa malaking kasino. Magwawagi tayo. Kapag nanalo ako, bibilhan kita ng wangzay na gatas, at hahanapan kita ng kasama. Kapag inaalagaan ka ng iyong stepmom. Tatay. Pakiusap, huwag ka nang tumaya ulit. Alam mo bang sa 10 taya, siya mang talo. Malamang mananalo ka ngayon, dahil sa tanga ng asong ulol. Baka sa susunod, ay makatagpo ka na ng yama. Oo. Sabi ng batang yun, tama siya. Ayoko na maglalaro ng sugal. Gutom ka ba? Pupunta ako para magluto ng instant noodles para sa'yo. Ako hindi gutom, ikaw ba? Babalik ako para pakainin ka. Tapos na ang misyon. Gantimpalang kasanayan ay maliwanag. Naging permanenteng kasanayan. Sobrang galing ng sistema. Dahil sa napakalaking panganib ng sugal, ngayon ay isasagawa ang pagpapalabas ng pangunahing misyon, laban sa sugal, at pagkatapos ay linisin ang mundo ng sugal. Itaguyod ang tamang asal. Inay, nandito ka. Hindi lang ako magliligtas kay tatay. Gusto ko ring linisin ang lahat ng mga sagalero. Naglinis ako ng mga maliit na patalastas buong araw. Sobrang pagod na si inay. Kulangan pa ng isa, hintayin mo ako. Ito na ang huling mesa sa kalsada na ito. Tumigil ka dyan. Ang pagpapalaganap laban sa sugal ay responsibilidad ng lahat. Ay, dada. May utang ka sa akin na 2,000 piso.
Kailan mo balak itong bayaran? Amen. Tayo dalawa. Ang pag-usapan ng pera ay nakakasira ng relasyon. Pagkatapos ng ilang panahon, kapag bumuti ang swerte ko, ibabalik ko ang puhunan kasama ang kita, kasama na ang mga utang. Ibibigay ko sa'yo. HMPH, PFFT, tama na. Pagkakaibigan ay pagkakaibigan. Kailangan malinaw ang bilang. Nakikita ko na ganito ka. Natalo ka na naman sa laro. Hindi ganoon. Ang pangunahing problema ay ang enerhiya. Sa paglalaro ng mga matatanda na ito, kahit man lang manalo ng kaunti, 7 o 8, kung pupunta sa malaking kasino, doon lang ito akma sa aking personalidad. Huwag ka nang magyabang, okay ba? Kung may oras ka lang, pumunta ka na lang at magpahangin ng lobo. Tingnan natin kung makakalipad ka. Kung talagang may kakayahan ka, pumunta ka sa Tiger Whale Casino. Yung lugar na iyon, mataas ang antas, mataas din ang hadlang. Pero, Dage, sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang magtipid ka, dito sa akin. Kahit matalo ka, hindi kita pagbabayaran. Ang mga kapitbahay na ito, hindi ka naman nila huhusgahan. Yung lugar na iyon, kumakain ng tao pero hindi nagbabalik ng buto. Kasino ng mga orca. Ano bang halaga ng kasino ng mga orca? Noong mga panahong iyon, ako ang hari ng pagsusugal. Noong ako ay nasa Macau, sinasabi ko sa'yo, bakit ka ulit naglalaro ng sugal? Buwisit na bata, paano ka nakarating dito? Sige, babalikan kita mamaya. Walang double 11 sa kasino, walang diskwento, tanging ang sako lang ang may dala. Akala mo naglalaro ka ng swerte sa hinaharap, hindi. Naglalaro ka sa bukas na instant noodles. Kung kaya mong magdagdag ng chorizo, maraming paraan para yumaman. Unang alituntunin, sumunod sa batas at magsikap, magloko at manggupit sa sugal. Nawalan ng asawa at anak, 2 patak ng luha. Ang bilis ng pag-alis ng pera sa iyo, mas mabilis pa, kaysa sa pag-double click mo sa screen, para mag-like. Sobrang bilis. Mga kaibigan, pasensya na, ito ang aking anak, nakalimutan niyang uminom ng gamot ngayong araw, dahil sa akin. Huwag na lang siyang pagtuunan ng pansin, okay ba? Ganito ang nangyari ngayon, lahat ng gastos sa lugar na ito, ako na ang bahala. Amen. Ngayon ay para sa mga boss na yumayaman. Bawat isa ay isang bote ng mineral water na 1 piso. Halika, magpakalma ka. Xing, anong ginagawa mo? Nasa isang lugar ng mahjong para mag-promote laban sa sugal. May sakit ka ba? Sana lang hindi ka mangmang. Pangako mo sa akin, huwag ka nang magsugal. Bakit nandito ka pa rin? Yung batang ito nanalo noong nakaraang beses, sobrang galing. Ang galing naman. Kung tutulungan niya ako, sa pagsusugal ng 2 beses, sa susunod na buhay, hindi na tayo magkakahiwalay, di ba? Xing, ikaw ang nagsusulong ng kampanya laban sa sugal. Suportado kita. Pero isipin mo, sa lipunan ngayon, ang puwit ang nagdidikta sa isip, ikaw ay isang maliit na karami. Sino ang makikinig sa iyo? Hindi naman ganun kalaki ang epekto mo. Ay, sino ang ganito kaaksaya? May 2 sentimo pa nga, hindi pa rin nila nilalaro. Yung maliit na card na to, talagang hindi maganda. Medyo may punto si tatay. Oy, wish today. Nakita mo ba? Pinipilit mong kumbinsihin sila ng buong puso. Mas mabuti pang talunin mo sila ng diretso. Talunin. Gaya nito ba? Tama. Buwisit na bata, gusto mo bang patayin ang tatay mo? Ibigay. Hihihi, pangit na bata. Alam mo na ang paggalang sa tatay mo. Sasabihin ko sa'yo, kung mapanalo mo silang lahat. Sa kanilang mga mata, ikaw na ang hari ng sugal. Pagdating ng panahon, kahit ang utot mo ay mabango na. Ito ang katotohanan. Makikinig sila kahit ano ang sabihin mo. Kahit na hindi mo sila payagang maghula, hindi na sila maghuhula. Sa ganitong paraan, may katotohanan din naman. Ay, ang talino mo talaga. Ba't kaya namana ang aking mga gin?
Buwisit na bata, namamana mula sa ibaba pataas. May tulong ako mula sa anti-gambling system. Madali na lang manalo sa mga taong ito. Dapat ay walang problema. Sige, susubukan ko. Ayos, tingnan mo lang. Pansinin ninyong lahat. Narito na ang Diyos ng sugal. Lahat, umalis na. Buwisit na bata, nang iiwan ka ng problema, ha? Ngayon, kukunin ko ang pera ninyo. Ibabalik ko ang lahat sa inyo. Sige. Mahal kita, mahal kita. Lahat, nakita nyo ba ang card na ito? Yung magandang babae sa card, hindi ba siya napakaganda? Isipin mong mabuti, kung may pera kayo. Dapat bang isipin, kung may partner ba kayo? Tumaas na ba ang sahod? Nabayaran na ba ang tuition ng mga bata? Tumigil na kayo, mga lolo't lola. Dapat kayong umuwi ng maayos at mamuhay ng tapat. Basta't walang pag-asa sa swerte, huwag maging sekim. Hindi kayo maglalaro ng sugal. Kung talagang kayo ay ayaw ng maraming pera, kung hindi naman mauubos, maaari nyo akong anyayahan sa hotpot. Pwede akong magyabang din naman. Magsimula ng laban sa sugal, hari ng sugal. Magsimula ng laban sa sugal, panalong pagsusugal. Anak ko, si Niyu, panalong pagsusugal. Magsimula ng laban sa pagsusugal, panalong pagsusugal, sama-sama. Kapatid na Wolf, dumating ka. Haha. Ikaw ay nagsaksak ng Wallace sa puwet, nagpapanggap na malaking lobo. Sino ba akala mo? Ikaw lang yan, bata, hindi pa nga kumpleto ang balahibo mo, at nag-aalburoto ka pa sa lugar ko. Dreamy, kahit na medyo maliit ang lugar natin, pero kung may nagkakagulo dito, hindi natin siya palalagpasin. Boss, mukhang hindi ka naman nagbibiro, walang nagkakagulo. Ito ay tungkol sa anak ng dage, na pumunta dito para sa kanya. Mag-ama silang dalawa, naging maliit na hindi pagkakaunawaan lang ito. Ikaw si Kuya Wolf. Hindi. Boss Wolf siguro. Matagal na kitang naririnig. Ang pangalan ko ay Ada. Bigyan mo naman ako ng respeto. Ikaw ang malaking wolf. Maliit na wolf lang ako. Haha. Huwag mong tingnan na. Mukha kang artista. Binibigyan na kita ng respeto. Huwag mong manakit ang tatay ko. Alam ko, mukha ka ring artista. Pero huwag ka munang mag-alala. Dapat isa-isang ayusin ang mga bagay. Isa-isang bayaran ang mga utang. Menghi. Si Ada na ito, magkano ba ang utang niya sa atin? Hindi naman gaano, 2,000 lang. Sinasabi mo ang prinsipal, di ba? Ito ay kasama ang tubo. Kahit papaano, dapat ay nasa 20,000 piso na, di ba? Wolf. Boss Wolf. Hindi ganito ang pagkwenta ng account. Ako ay nagmamay-ari ng isang mahjong parlor. Kailangan mo pa akong turuan, o bayaran mo ako ngayon. Iwan mo ang isang daliri. Ikaw na ang bahala. Boss na lobo. Walang pera ngayon, totoo. Kung kailangan talagang iwanan, iwanan mo ang isang buhok. Kalagayan ng katawan at balat, ipinagkaloob ng magulang. Pareho lang ang kahulugan. Ada, huwag kang magpapasikat dyan. Anong balak mong gawin? Haha. Ikaw talaga, natatakot ako bigla. Si Boss Da, siya, ipikit mo ang bibig mo. May karapatan ka bang magsalita? Ngayon ay lipunan na may batas. Mag-ingat sa imahe, tumayo ka rin dyan. Pumili ka. Ngayon, mag-iipon tayo ng pera. Baka mag-iwan ng isang daliri. Ako bago ko ito bitawan. Kayo ng anak mo ay lalabas sa pintuang ito at aalis.
Sandali. Hindi ba ito isang bahay ng mahjong? Maglaro tayo ng isang laro. Hindi ko dadalhin ang perang napanalunan ko. Para na lang itong pagbabayad sa utang ng tatay ko. Huwag mong isipin na ako ay kamukha ng sikat na artista, kaya pwede kang basta-basta humalik. Huwag mong isipin na kamukha mo, yung kung sino-sino. Ayos na ito. Sino ang kamukha mo? Wala ring silbi. Wala ring silbi. Talagang pareho kayong dalawa ng tatay mo. Ang dragon ay nagbubunga ng dragon, ang ibon ay nagbubunga ng ibon. Ang anak ng daga ay marunong maghukay. Ada, ikaw na anak. Katulad mo. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa, bata. Makinig ka ng mabuti. Taya ako sa iyo ng isang beses. Sa pagkakataong ito, isang beses lang. Bawat isa ay kukuha ng 14 na baraha. Sino ang may malaking baraha? Sino ang nanalo? Simulan. Tingnan ng mabuti. Bakit may kulang na isang baraha? Ayos na ngayon. Buksan na ang baraha, bata. Tatlong unit. Pupunta ako sa 3 unit. Paano niya nagawa iyon? Wow, totoo ba? Ang galing. Tapos na. Tapos na. 3 unit. Pinakamataas na antas. Paano mananalo? Bata. Ikaw na. Ipakita mo na ang baraha. Katatapos ko lang siyang makita. Hindi pa nga niya nahawakan ang baraha. Wala na itong pag-asa. May isang bata pang nakasakay pa sa likod. Paano kaya yun? Nakuha ang isang set ng baraha. Ngayon, humihingi ako ng pabor kay Wolf. Kasama pa ang aking dangal. Maaaring mapahintulutan ko kayong ilang araw. Ay, sino ba ang nagsalita kanina? Oh, ikaw nga. Yung taong punong-puno ng puting buhok. Ay naku, wala ka ng mukha. Bakit ka pa may hiya? Buwisit na bata, baka mas mabuti pang sumuko na tayo. Ada, bakit hindi mo na lang putulin ang isang daliri mo para matuto ka? Sandali. Hindi ko pa nailalabas ang card ko. Walang pagmamadali, ipakita mo na. Ito ang Siyam. Siyam. Wow, talaga ba? Ang galing naman. Wow, ang Siyam Lian Treasure Lamp. Ang galing talaga. Itong Siyam Lian Treasure Lamp. Ano pa ang magagawa nito? Hindi ba ito ang antas ng aking malaking 3 unit? Pinakamataas lamang. Huwag kalimutan. Kahit natabla, panalo pa rin ako. Hindi ba? Si Xiaoxing ba? Tama. Ito ang tanging pagkakataon. Nahuli ako. Amen. Ano bang problema ang nakita ni Aixing? Mas mabuting tanungin mo yung masungit mong anak. Aixing sabihin mo na. Para alalahanin ang ika-9 na kaarawan ni Boss Wolf, naranasan ang unang pagkabasag ng puso sa buhay. Tinanggihan ng isang dalagang tinatawag na Xiao Lian, bilang isang hindi malilimutang alaala sa buhay. Ang pinakamataas na panalong kamay sa serye ng Lotus ay Siyam na Lotus Lantern, na may puntos na 99. Ito ba ang mga patakaran na itinakda mo? 9 na taon. Ayos to. Kakaunti ang pagkakaalam ko sa kanya kanina. Napakadetalye ng bagay na ito. Kaya mong mapansin yan. Talagang kahanga-hanga. Kapatid na lobo, paano mo nalaman na tawag sa akin ay Xiao Lian? Hindi ko akalain na naaalala mo pa ang aking mukha. Aliko mo ako. Marami kang alam. At may lakas ka pang mandaya, Boss Wolf. Hindi ko kailangan mandaya para manalo sa iyo. Saka, hindi ko naman pinapansin
ang ganitong mababang paraan. Ipakikita ko sa'yo kung ano ang tunay na lakas. Tita Meng, pwede bang tulungan mo akong kumuha ng baraha? Wow! Anong impyernong hirap ito? Ngayon, siguradong mamamatay ka na. Tingnan mo ng mabuti. Itong baraha, kasama ng buhay pag-ibig mo sa boss mong lobo. Pareho lang ang ibig sabihin. Ito ay ang pagiging mag-isa hanggang kamatayan. Matapos ang maraming kabiguan sa pag-ibig, malamang na mananalo ka minsan. Batang, anong itinatago mo? Buksan ang baraha. Ipapadala. Walang katulad na mandirigma, Diyos ng sugal. Huwag maggalaw ang lahat. Pagtitipon para sa sugal, lahat ay kinuha. Ginoo, ipinaliwanag ko na, talagang nagkamali kayo. Bakit ako ang hinuli? Sobrang hindi makatarungan ito. Magpaliwanag ka. Ginoong pulis, grabe ang maling akala, sobrang maling akala. Sino ba ang tumatawag sa akin na auntie? Tawagin mo na lang akong Alkalay. Huwag kang magbiro dyan. Wala kang kasing laki ng pamangkin ko. Nandito lang ako sa game room. Nagpapakalat lang ako ng kampanya laban sa sugal. Bakit pati ako pa ang hinuli mo? Sabi mo hindi ka naglalaro. Tingnan mo kung ano ito. Oh, ito ako. Aaminin ko. Ito ang akin. Pagsusulong ng anti-sugal na estratehiya. Gusto ko lang silang gabayan. Ayaw na talaga magtaya ulit. Gamitin ang pagtaya para labanan ng pagtaya. Kakaiba ang panig mo na ito. Nakakagulat. Oo nga. Gusto kong gamitin ang pagtaya para labanan ang pagtaya. Sa pamamagitan ng aksyon, patunayan ko sa kanila. Walang panalo sa pagtaya. Basta't hindi ka sumali sa laro. Kahit gaano pa man kalaki ang panalo mo. Hindi pa rin ito sayo. Kaya paano mo ipapaliwanag ang mga maliliit na kartong ito, na parang mga paborito mong card? Sir, officer, pakibalik nga po sayo at tingnan ulit. Ang mga ito ay, lamang ang mga material ko para sa kampanya laban sa sugal. Lahat ito ay may layuning pangkawang gawa. Paano ito magiging labag sa batas? Ngayon, hindi ko pa rin ito mapaniwalaan. Kailangan kong hanapin ang iyong kahinaan. Xiaoxing, maaari ka nang umalis. Anak, anak. May kulang ba? Ayos lang ba? Huwag mo na akong hawakan. Ayos lang ako. Natakot ako sa'yo. Xiaoxing, nagdesisyon na kami. Hindi na kami maglalaro ng sugal. Tama, sa susunod, 1 piso lang ang lalaruin. Hindi, 1 sentimo lang ang lalaruin. Tama, tama, tama. Maglalaro lang tayo ng 1 sentimo. Pampalipas oras lang ito. Hindi na tayo maglalaro ulit. Mabait ka. Sa susunod, huwag nang magtaya ng kahit 1 sentimo. Huwag na kayong magpakabet. Gamitin ang sentimong iyon para bumili ng candy. Makakatulong pa ito sa domestic economy na umiikot at makakapag-ambag sa GDP. Tuloy lang. Sige na, bumalik na kayo sa bahay. Huwag na kayong tumaya ulit ah. Pasensya na, nagkamali kami kanina, walang anuman. Para ito sa serbisyo ng tao. Tama nga, bakit sila lahat nakikinig sa'yo? Oh, kasi natalo ko sila, lahat. Ang nagwagi ang hari, di ba? Ah, paano ka nanalo? May superpower ako, sir, naniniwala ka ba? TSK, superpower. Crayon Shinchan. Palem, opisyal. Uuwi na ako para manood ng cartoons. Ah, paano niya nalaman? Anong suot ko? Hindi bagay sa'yo ang pink na thong. Hihihi. Hala, huminto ka, batang pasaway. Peste, ngayon, nagtagumpay akong magpatalo. May reward ba? Host, ikaw. Sige na. Hindi mo na kailangang magbigay pa. Anong halaga ng emosyon? Magbigay ka naman ng totoong bagay. Pasensya na, bigla ang aksyon. Walang karagdagang gantimpala, pero kung tatanggapin mo, bagong pangunahing misyon, ay magkakaroon ng kaukulang kasanayan. Bagong pangunahing misyon.
Kukunin ko. Nakita ko mula sa mga pahiwatig ngayon. Ang pinakamalaking panganib sa lokal na kasino. Ang bagong misyon ay hanapin. At pumasok sa Tiger Whale Casino. At nagpakita ng kaunting galing. Na nakakuha ng atensyon ng mga mataas na opisyal. Gantimpala sa misyon. Power pill. Nabigo ang misyon. Kailangan mong tumanggap ng parusa. Tatay. Anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng pilates. Dalhin mo ako sa Whale Casino. Bakit ka pupunta sa Whale Casino? Wala tayong pera. Wala tayong kahit isang sentimo. Gusto kong pumunta roon para maglinis. Mas maraming mga sugarol. Paano natin sila maibabalik sa tamang landas? Buwisit na bata, hindi ka dapat gumalaw ng ganito. Tulad sa bahay ng Mahjong. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Dito na lang tayo mawawala. Alam mo ba kung nasaan tayo? Hindi mo sinabi sa akin. Kaya't naghanap ako mag-isa. Ang batang ito ngayon, biglang nagpakita ng galing. Kahit ako na ama. Hindi alam na mayroon siyang ganitong talento. Marahil dalhin ko siya sa talagang mananalo ka. Alam ko naman. Noong panahon ko, alam ng tatay mo. Wala naman. Kagabi lang. Sinabi sa akin ng tita mo. Alam mo ba talaga kung nasaan? Hindi mo alam. Ako na mismo ang naghanap. Sandali lang, hintayin niyo ako. Ay, ang amoy mong bata. Sandali lang, hintayin niyo ako. Pasensya na, hindi nakaayos ang damit, hindi pwedeng pumasok. Ano? May ganitong bagay. Kailangan nakasuot ng formal na damit para makapasok. Masyado kayong mayabang. Noong araw, nasa Macau ako, tatay. 2 gwapong lalaki. Kaya nyo bang makipaglaro sa akin? Isang laro ng hulaan, ha? Kapag tama ang hula mo, may premyo. Nanay, hindi na ako maglalaro ng laro ulit. Wow. 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 Tatay, bakit ka ganyan? Ang ganyan mo at ang ganyan ko. Ano bang pinagkaiba? Gusto nyo bang makita? Mga kaibigan, mag-like at mag-subscribe na. Mag-subscribe kayo para ma-unlock nyo ang mga skills. Ay, anak, sino ang kausap mo? Ay. Itaas ang pusta. Malaki, maliit, malaki. All in na pusta. Ay. Putang inang bata, gabi na ngayon, magkakasama kaming mag-ama, magwawala tayo, magwawasak ng lahat, tatay, pupunta tayo para labanan ng sugal. Ginoo. Pagsusugal na higit sa 1,000, nawalan ng ipon, pagsusugal na higit sa 10,000, noalay ang asawa at mga anak, uwi ka na, mag-aral ka ng mabuti, sa mga aralin ng iyong anak, may sakit ka ba, pasensya na. Buwisit na bata, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Huwag mo nang isama si tatay. Okay, nandito ka lang nag-aabala. Bukas, wala na tayong mga bangkay na mahahanap. Ganoon ba kadelikado? Ano ang dapat gawin? As in. Isipin mo, paano ka naglalaro sa bahay ng Mahjong? Ano ang ginagawa mo? Kung gusto mong iligtas sila, una, kailangan mong maunawaan ang mentalidad ng isang sugarol. At pagkatapos ay maging isang sugarol. Sa huli ay maging hari ng sugal. Diyos ng sugal, hari ng sugal, maging sa buong mundo, ng lahat ng mga sugarol, object of worship in their hearts. Sa panahon na iyon, anumang sabihin mo, makikinig sila, ikaw na ang kanilang Diyos. Unawain sila, maging sila, higit pa sa kanila, paglilinis sa kanila. Tama ang buod, ngayon alam mo na, kung ano ang dapat gawin. Hindi ko alam. Tatay. Huwag ka nang magpanggap. Bastos na bata, hindi pwedeng pabayaan mo lang akong malito ng ganito. Talagang matigas ang ulo niya. Tito, tumayo ka na. Hindi ko na kaya. Bomba. Ang swerte mo talaga. Ayoko ng mga babaeng nakasuot lang ng panty. Unang misyon ngayong gabi, wala pang suot na pang ibaba niya.
Ang swerte ng lalaking ito, talagang kakaiba. Hindi na balak pumunta sa ibang mesa. Ipagpapatuloy ba niya? May mas malaki at mas nakaka-excite pang laro. Serbisyo ang priority sa Tiger Whale Casino. Basta makapanalo ka, maaaring mong dalhin lahat ng napanalunan mo. Sabi mo, nakakakilig ba? Anumang bagay ay pwedeng dalhin, anak. May gusto ka bang maging stepmom? Matutupad na. Tatay. Tatay. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo ako sinabihan na kakain ka? Bata ka pa, anong alam mo? Kumain ka na, umalis ka na. Hindi. Anong masarap na pagkain? Umalis na. Anong masarap na pagkain? Sabihin mo sa akin. Ay, bakit ka nandito? Sa aming kasino, basta't kaya mong manalo. Anumang bagay ay maaari mong dalhin. Sinasabi mo bang nakakakilig? Talagang nakakakilig. Nagsimula ang subtask, gamitin ang bagong kasanayan, yung pinakamasungit sa kasino. I-activate ang kasanayan. Medyo malas ang ideya mo. Ito ay 1 minutong trial version. Tanggapin ang parusa sa pagkabigo ng misyon. Anong klaseng lugar ito? Naman, magbigay ka naman ng konting hamon. Sa ganitong malaking kasino ng Orca, walang kahit isang eksperto man lang. Pababa si Lan para makipagkita sa akin. Simula nung bata pa ako, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalakas ang loob. Anong tinitingnan mo? Kung ayaw, lumapit ka. Isa man, isa lahat. Gusto kong makita. Itong kasino ng Orca, ano ba ang kalidad nito? Na pinakamalaki sa buong lungsod. Ganito lang ang antas. Pumunta ka sa bahay ampunan. Magbukas na lang tayo ng isang gaming room. Kapatid Xiao. Maganda ang swerte mo ngayon. Oo nga. Bakit hindi tayo tumawag ng 2 pang tao para lumabas at kumain ng merienda? Ngayon, hanggang dito na lang tayo. Hindi pwede. Akala mo ba pangalan ko ay Xiao Zhang lang, na basta-basta lang? Hindi pa ako nagsasawa maglaro. Kung ganun, ipapadala nyo pa rin ang mga tao para makipaglaro sa akin. O kaya naman, kayo ay ngayon ay tahasang umamin na ang Orca Casino ay ganito lamang. Kayo ay ngayon ay tahasang umamin na ang Orca Casino ay ganito lamang. Wala man lang mapagkakatiwala ang tao. Mas mabuti pang magsara na kayo. May tao pa bang tao dito? Anak, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalakas ang dating tatay. Sa nakaraang episode, sinabi mo na ito, nabanggit mo na ito, huwag mo nang ulitin pa. Gumagawa ng maikling pelikula, bakit ka naman sobrang seryoso? Mga mahahalagang bagay, pero na. Mukhang ito yung pinakamahusay na tao. Yung kanyang hilig sa sugal, mahirap ang paglilinis. Gusto ko. Tingnan mo kung paano ko siya lilinisin. Susubukan kitang kasamang maglaro ng 2 beses. Batang lalaki, huwag nang magulo dito. Umalis ka na. Ako si Xiao Zhang, matagal na akong ganito. Hindi ko pa nakikita. Mas arogante pa sa akin. Ngayon mo lang makikita. Ngayon ay kwalipikado na ako, di ba? Gusto mong maging kasing lakas ko. Kailangan ng lakas para gawin yun. Lolo Daga. Sila, maaaring kumatawan. Sa inyo, Tiger Whale Casino. Ilagay niyong 2 ang mga chips, at umalis na kayo. Ikaw ay maaaring kumatawan sa Tiger Whale Casino. Naglagay ako ng maliit. All in. Sandali lang. Ito ang teritoryo ninyo.
Hindi ako makakatiwala. Pwede kang mag-any aya. Maghagis ng dice. Maghagis ng dice. Sige. Pwede na. Baby, Nakapress ako. Ay. Huwag kang magmadali. Pusta yan. Hindi pa nasasabi. Matandang kutsilyo. Kung mananalo ako, gusto kong makuha ang Tiger Whale Casino. Ang karapatan sa pagpapatakbo sa susunod na 3 taon. Ikaw. Kaya mo bang magpas siya? Oo, sang-ayon ako sa'yo. Sige. Pwede na. Ganito na lang ang pasya. Sapat na kayo dalawa. Ang puhunan nyo sa mesa ng sugal, kapag pinagsama, ay hindi hihigit sa ilang daang libo. Gusto nyo na ang kasino, at ang karapatan sa pamamahala sa loob ng 3 taon. Kulang pa nga kayo sa puhunan. Medyo masyado kayong tiwala sa sarili. Oo nga. Inilabas ko. Sang-ayon siya. Ayos na ito. Saan ka nagkaroon ng karapatan na tumutol? Kung ganun ang usapan, nanalo tayo. Tulungan mo akong gumawa ng trabaho, nang ako ay naging kapatid mo sa loob ng 20 taon. Ayos lang ba? Sige lang, walang problema. Hindi ba't? Ipinagkatiwala kita. Bakit naman? Kung matalo ako, kailangan kong pumunta, di ba? Narinig ng lahat. Siya ang hindi sumasang-ayon. Ano pa ang dapat ipagpusta? Tama nga. Umalis na tayo. Huwag na kayong tumingin. Sandali. Anong nangyayari? Nanalo ako sa kanya. Walang kahit anong benepisyo. Bakit ka nakipagpusta sa kanya? Ikaw ba ang nagbabayad sa akin? Maaari niyong dalhin ang pera niya. Ngayon ay talagang hindi ako masaya. Ang kanyang daan-daang libong pusta ay maaaring humiling ng 3 taong karapatan sa negosyo. Nanalo ako, kaya makakakuha lang ako ng pera. Ano ang gusto mo? Kaya dapat tayong tratuhin ng patas. Nanalo tayo. Dapat din natin ang 3 taong karapatan sa operasyon ng kasino. Sang-ayon ako sa iyo. Sige lang. Ulitin mong eye shake. Gamitin mo lahat ng lakas mo. Lahat ng kakayahan mo. Ako ang nagbubunot. Tingnan mo. Tiyak na may kakayahan ka. Mukhang hindi lang basta-basta ang gamit mong skills. Baka hindi pa rin siya matatalo gamit ang pangkaraniwang kakayahan. Sistema. Medyo malas ang paggamit ng ideya. Nakuha. Buksan ang bagong kasanayan. Subukan ng 1 minuto. Nagsimula ang countdown. Kaya pipindutin ko. Maliit. Buhay probinsya. Ganito lang ang antas. Sige na. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ka mamamatay ng maliwanag. Ay nako, may kakayahan pa pala. Maliit na bata, gusto mong talunin si lolo ko. Kailangan mo pang bumalik at mag-aral ng 20 taon. Itong mga pera mo. Akin na lang lahat ito. Huwag mong galawin ang anak ko. Sasaktan ko. Sasaktan ko. Bakit ganito? Hindi ito posible. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Nagsisinungaling ka. Pakiusap. Ikaw ang may tao na nag-uga ng dice. Ikaw din ang may tao na nagbukas ng bowl. Dalayo ako sa'yo ng 8 talampakan. Paano ako gagamit ng pandaraya? Pagsusugal, nasa swerte ang laro. Kung wala kang swerte, bakit ka maglalaro? Nakakatawa talaga. Kanina lang. Nang makita kitang papalapit, akala ko, alam mo na ang mga puntos. Ngayon, kabaligtaran na. Tayo ang kinakagat. Astig ang anak ko, di ba? Ako ang nagturo. Kung kailangan mo ng galing sa pagsusugal, mag-register ka lang sa akin, okay? Impossible. Talagang hindi pwedeng mangyari ito.
Tapos na ang trial period. Maghintay ka lang dyan. Sige, sige. Huwag ka nang maglalaro uli ng sugal. Mananalo ka kung hindi ka maglalaro, di ba? Kung matagal kang maglalaro, talo ka rin, di ba? Tatay, pupunta lang ako sa banyo. Pakisend ng maliit na card. Huwag na tayong tumaya ulit. Halika, mag-enjoy tayo ngayon. Ginoo, inanyayahan kayo ng aming boss. Sino ang boss mo? Hindi ko rin kilala. Ginoo, napaganya po ang problema namin sa kasino. Malaking tulong po iyon. Gusto ng boss namin na makipagkita sa inyo. Para magpasalamat, pakisama na lang po ako. Sige, sige. Mangyaring maupo ka. Darating na ang aming boss. Ginoong Xiaoxing. Ako nga po. Ang napakaganda at malinaw na, kapatid na babae na ito. Ano ang dapat kong tawag sa iyo? Talagang ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Maraming salamat, Ginoong Xiaoxing, sa iyong pagtulong. Tinulungan mo kaming malutas ang problema sa Tiger Whale Casino. Ako ang may-ari ng Tiger Whale Casino. Tawagin mo na lang akong Ate Lan. Hindi ko alam kung bakit ako hinahanap ni Ate Lan. Ano ba ang kailangan mo? Kung ito ay para sa anumang bagay, kung tungkol sa karapatan sa pagpapatakbo ng kasino, huwag na lang mag-abala, kagagaling ko lang, nagsabi lang ng basta-basta, huwag masyadong mag-alala, kung talagang gusto mong ibigay sa akin, mag-iisip muna ako ng ilang araw. Talagang mahilig magbiro si Ginoong Joe. Sabi mo, ang galing mo. Ngayon, saan ka kumikita? Saan ka kumikita? Ayoko talagang kumita. Gusto ko lang na labanan ng sugal. Labanan ng sugal. Bakit ganon? Ang aking ina ay namatay dahil sa pagsusugal ng aking ama, kaya napupuot ako sa pagsusugal. Pasensya na. Maaari ko bang itanong kung ano ang dahilan ng pagpanaw ng iyong ina? Nagluluto noon ang tatay ko sa bahay. May isang tao na pumunta sa kanya para magpasugal. Iniwan niya ang nanay ko mag-isa. Natulog siya sa bahay. At ang nangyari, namatay siya dahil sa carbon monoxide poisoning. Kaya, galit na galit ako sa mga taong nagagambling. Gagamitin ko ang aking kakayahan upang walang matirang sugarol sa mundo. Nililinisan ko sila. Ginoong Joe, gusto mo bang subukan ang aming kasino? Pupunta sa inyong kasino. Hindi ba't nais mong labanan ng sugal? Nandito ako sa kasino. Ito ang lugar kung saan pinakamaraming sugarol. Walang masangkot pa rito. At saka, tulad ng sinabi mo, dapat mong talunin sila hanggang sa ayaw na nilang maglaro. Iyon ang pinakamainam na resulta. Hindi lang basta pagbibigay ng payo. Sang-ayon sila sa iyo ngayon. Babalik sila bukas. May katwiran. Kung talagang isang bihasang walang koneksyon, kailangan gawin ang lahat ng makakaya para manatili. Maaari ba akong magbigay ng maliit na card dito? Maaari. Kaya maaari kong ipaalam ang panganib ng pagsusugal. Maaari. Kaya maaari kong dito ako sa kasino. Bumubukas ako para sa negosyo. Ang mga dumarating ay mga bisita. Basta huwag kang makipag-away sa customer. Kung ano man ang gusto mong gawin, walang problema. Ginoong Xiaoxing, malugod kang tinatanggap sa Tiger Whale Casino. Maging bahagi kami. Magandang pakikipagtulungan. Natapos na ang yugto ng tagumpay. Ngayon, nagbigay tayo ng payo sa 50 sugarol. Isang beses na gantimpala para sa emergency rescue. Paano ang rescue? Ano ang silbi nito? Sa tamang oras, malalaman mo rin. Kailangan lang magdasal. Tulungan mo ako. Simulan. Ate Lan, gusto mo bang buksan ang ilaw? HMM. Ate Lan, may nagkakagulo na naman. Umabot na ito sa iyo, sa labas ng opisina mo. Hindi ko pakialam, hindi ko pakialam. Ibalik mo ang anak ko. Kung wala man akong anak, ayos lang na may pusta ako. Bigyan mo ako ng pusta.
Ate Lan. Itong taong ito, laging nakikisawsaw. Sinasabi pa na naghahanap ng anak. Naghahanap ng anak, hanapin mo ang nanay mo. Ate Lan. Pumunta itong tao dito sa atin. Nagmamalabis. Dapat ko bang itapon siya palabas? Buwisit na bata, wala naman silang ginawa sa'yo, di ba? May tatay ka, huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Ayos lang ako, di ba? Huwag kang magpahiya dito. Tumayo ka. Sinasabi ko sa inyo, ito ay tinatawag na iligal na pagkulong. Walang 3,000 o 5,000 pondo ngayon. Hindi ko pa kayo tapos, Ginoo. Nagkamali po kayo. Nais naming kunin si Xiaoxing bilang aming teknikal na tagapayo sa sugal. Teknikal na tagapayo, magkano ang sahod? Ang anak ko ay napakamahusay. Walang 3,000. Hindi. Hindi pupunta ang anak ko para maging alipin ninyo. Nakatulong si Xiaoxing sa aming kasino. Napakalaking tulong. Siyempre, hindi namin siya pababayaan. Sweldo. Ganito ang halaga. Tingnan mo, okay ba? 3,000. Mukhang hindi ka masyadong seryoso ah. Ayos na rin ang 3,000 piso. Sa tingin ko kasi, mas okay to kaysa mag-deliver ng pagkain, o kung ano paman. At saka, pwede pang mag-reverse sa sugal. Sa personal kong opinyon, yung 3,000, sa aking kakayahan. Anong iniisip mo? Paano magiging 3,000 ang sweldo? Ha? Walang 3,000. Balik tayo at pag-usapan ito. Taunang kita. 3,000,000. Wow! 3,000,000. Siyempre, sa kakayahan ni Xiaoxing, tiyak na higit pa sa 3,000,000. Ngunit sa tingin ko, kailangan ng tao ang isang panahon ng pag-aangkop. Baka, sa malapit na hinaharap, ibibigay ko ang karapatan sa pamamahala ng kasino. Ibigay sa kanya. Hindi naman imposible. Talagang malaking boss. Talagang kakaiba. Ang kakayahan ng anak ko ay natutunan sa akin. Tingin mo, gusto mo bang bigyan ako ng posisyon? Sapat na kung meron siya ng kalahati niya. Sige na, sang-ayon na tayo dyan. Xiaoxing, pwede ka nang pumasok bukas. Sige. May iba pa akong gagawin. Di na ako makakasama sa inyo dalawa. Ay, Ate Lan, 1,000,000, pwede na ba? 3,000, pwede na ba? Tatay. Sobra ka na, sobra ka na. Yung chips na nanalo ka kanina, hindi naman kulang. Siguro mga 100,000 na yon. Hindi pa nga sapat para sa'yo. Eh di. Kagagaling ko lang maglaho kanina. Ah. Xiaoxing. Aalisin mo ba ang magandang bagay ko? Baliw na aso. Bantayan mo ang batang iyan. Maghanap ng pagkakataon. Kailangan kong kunin ang ilang bagay mula sa kanya. Kapatid na Xiaozang, ito ang pinaka-espesyal ko. Iwanan mo na lang ito sa akin, baliw na aso. Hoy, ito ang pinakamabagal na paraan. Ano ang mayroon ka? Kunin ang kasino ng orca. Ah, sabihin mo nga. Kung sakaling hindi pa masyadong malapit ang relasyon nilang dalawa, ihila mo si Xiaoxing. Kaya't ang kanang kamay ni Lan Jia, nasa panig mo na. Kukunin ang orca casino, hindi ba't darating din ang araw na iyon? Sige. Gagawin natin ayon sa sinabi mo. Kapag nakuha na ang orca casino. Sige, patayin mo na ang salot na to. Doon kay Alan, huwag din magpabeya, kung kayang tapusin agad. Mas madali. Ihatid dito. Sino yan? Sino? Sino ka? Hindi mo kailangang malaman. Sino kami? Ang kailangan mo lang malaman, ngayon, ay kailangang sumama ka sa amin. Sumama ka. Pakibaba ang anak ko.
Wow! Tatay, bakit ka nandito? Bakit ganyan ang suot mo? Bumaba ako para magtapon ng basura. Sabay tingin kay Tita Dream. At nakita ko, na napapaligiran ka nila. Anak, huwag kang matakot. Sasaluhin kita, tatay. Akala ko sino na. Si Tito na pala. Ang philanthropist sa kasino. Oy! Ngayon, ay nandito na naman. Narito na ang pera. Baliw na aso. Nakaayos na ang ating mga account. Sige lang. Ang anak ko ngayon ay paborito sa Tiger Whale Casino. Siya ang paborito ni Ate Lan. Hindi mo siya pwedeng. Huwag siyang galawin. Hindi ko siya kayang galawin. Bakit ako makikinig sa'yo? Ada, sinasabi ko sa'yo. Ngayon, nandito ang baliw kong aso. Hindi ito basta-basta. Huwag kang makialam dito. Surpresa. Tito Da. Hindi kami nagkakalat. Ngayon, inimbitahan namin si Brother Shing para mag-inuman sa amin. Si Brother Xiaozang namin ay puno ng sinseridad. Basta na ang kondisyon. Asin. Pwede naman. Ayoko. Hoy, Kuya Dog, tara na. Kuya Dog. Pwede ba itong ganito? Bata pa siya. Ang kakayahan ng anak ko, lahat natutunan ko sa akin. Balikan mo at sabihin mo kay Boss Xiao. Tingnan mo, ako ang magpapadala. Ang kondisyon ko, ay 1/4 lang ng kanya. Ada. Wala kang pakialam dito. Kami ang nag-imbita. Ng malaking Buddha na si Shinge. Shinge, magsabi ka na ng tuwid na salita. Sagot na, baliw na aso. Ako si Xiaoxing. Isang taong may prinsipyo ako. Hindi ako magpapasok sa isang hukay na hindi pa napupuno. Hindi ako gagawin yun sa isa pang hukay. Umalis na kayo. Umalis na. Anak. Ang kondisyon ni Boss Xiao. Sige lang, makinig ka sa tatay mo. Sang-ayon ka, di ba? Sabi ko nang umuwi tayo. Ada. Kung ganyan ang sasabihin mo. Hindi mo ako binibigyan ng respeto sa mga baliw na aso. Mayroon pa bang usapan? Hindi naman ibig sabihin na wala ng pag-uusap. Nakikita ko na parang asong baliw ka, at yung mga tauhan mo. Magaling din magsalita. Kayong lahat ay matatalino. Halika, tingnan mo ito. Ano ang ibig sabihin nito? Kumusta? Kung gusto mo, dalhin mo ang iyong mga kasama sa iyong kasino. Maari kayong mamigay ng mga maliit na card. Kung maganda ang pamamahagi ninyo, maari kong isaalang-alang. Kinuha ko kayo. Tatay, tara na. Talagang walang hiya. Mga kapatid, tara. Makinig kayo sa akin. Walang magandang dulot ang sugal. Tingnan mo yan. Si Crayon Shinchan. Ikaw. Bakit ka nandito? Ikaw nga. Tumahimik ka nga. Anong ginagawa mo dito? Dapat ako ang magtanong sa'yo. Paano dito? Kumusta ka? Kagawad Crayon Shinchan. Kumusta rin sa'yo? Pinapayagan kitang mag-crayon. Sir, yung posisyon mo, baka masyadong delikado na yan. Binalaan kita Huwag mo nang gamitin ang iyong superpower ng walang ingat. Ate, ang aking superpower ay para sa laban sa sugal, hindi para sa pagsisilip. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang suot ko ngayon. Oh, puti. Talaga, wala namang superpower dito. Mas mabuti na yan. Bakit ka nandito ngayon? Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Ako. Dumaan lang ako dito. Pumasok para maglaro ng kaunti. Maglaro ng kaunti. Dumating ang pulis para magpusta. Mayroon ka bang espesyal na misyon, di ba? Bakit kailangan mong alamin? Sabihin mo na agad sa akin. Bakit ka nandito? Nagtatrabaho ako dito. Nagtatrabaho. Sige, ikaw. Alam ko na noon pa. Hindi ka naman mabuting tao. Tama, nagpakita ka na ng buntot, isa kang sagalero. Hindi, ikaw ay may dagdag na parusa mula sa organisasyon. Wow, sir.
Hindi totoo. Ako ang teknikal na tagapayo dito, nakatuon sa pagsugpo sa sugal. Pagsugpo sa sugal. Bakit nandyan pa rin ang bagay na ito? Talaga namang nag-a-advertise ka ng laban sa sugal. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Oo nga. Tama nga, hindi mo pa nasasabi sa'kin. Bakit ka nandito? Maaari kitang sabihan, bakit ako nandito? Pero, kailangan mong magsabi ng totoo, tungkol sa kasino na ito. Alam mo ba kung gaano karami? Ganoon na nga. Oh, tama, sir, makinig ka. Mula ngayon, ikaw ang aking tagapag-ulat. Huwag mong subukang magpasikat sa akin. Ako'y magbabantay sa'yo, kung papayagan mong malaman ko, na nagsisinungaling ka sa harap at sa likod. Magkakaroon ka ng problema. Sa sirang card mo. Magpakita ka ng buong buo. SpongeBob. Narito na. Anong sinabi mo? Nasaan ang janitor? Bakit ang bagal? Narito na, narito na. Mga batang ito ngayon, nasa banyo nagde-date. Ang hirap pa ng mga susunod. Napaisip tuloy ako, sa aking unang pag-ibig. Nasira mo ang pangalan ko. Sa nangyari ngayon, kung susubukan mong sabihin sa iba, hindi kita palalampasin. Totoo ngang hindi madaling intindihin ang mga babae. Mag-trigger ng napiling gawain. Tulungan si pulis na si Ali. Alamin ang tunay na may-ari ng Orca Casino. Maaari bang tanungin kung tatanggapin ng host ang posibleng gantimpala sa gawain? Puso ni Ali. Ay nako, lumalayo na ang gawain na ito. Huwag magreklamo. Kung hindi, may parusa. Kailangan lang sagutin ng host kung tatanggapin niya o hindi. Gusto ko na kayo. Tanggap ko. Sugal, laging talo. Anong klaseng bagay to? Bakal basura, lahat sila ay isang grupo ng mga walang silbi. Ang kailangan ko, si Xiao Zhang, ay tao. Binigyan mo ako ng isang bantan ng mga card. Anong silbi niyan? Kumain ka na. Xiao Zhangge. Yung batang iyon, hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Pumunta siya sa Tiger Whale Casino hindi para sa pera, kundi para i-promote ang laban sa sugal. Kapatid Xiao Zhang, ang ating estratehiya ay walang silbi sa kanya. Walang silbi ah. Wala akong pakialam. Bigyan kita ulit ng pagkakataon. Kahit nadalhin mo siya dito, o sir-on siya, o anuman ang gawin mo. Sa madaling salita, ako si Xiao Zhang, yung hindi ko makuha ay si Tiger Whale Casino. Hindi na kailangan. Naiintindihan mo ba? Umalis ka. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatapos ko ang misyon. 10 taya, 10 talo. Huwag tumaya para manalo. Ay, Ate Lan. Anong nangyari sa'yo? Medyo masakit ang tiyan ko. Ha? May tao ba dyan? Hello? Ang gulo mo naman. Gusto mo ba akong dalhin sa ospital? Hindi na kailangan. Ihatid mo ako. Ibalik mo ako sa bahay. Oh. Pagdating sa ibaba, sabihin mo na okay ka na. Pinaakyat pa ako para umupo. Aha. Akala ko ba may balak kang manligaw sa akin? Halika, samahan mo akong uminom ng 2. Xiaoxing. Sa totoo lang, ang aking ama ay namatay din dahil sa pagsusugal. At alam mo ba, kung bakit ganito, ang aking mga mata?
Oo nga. Nahihiya akong magtanong dati. Ano bang nangyari sa mga mata mo? Alam mo ba? Sa totoo lang, pareho tayo. Sobrang galit ako sa pagsusugal. Noong panahon na iyon, ang ama ko, may utang sa sugal, at gusto pang bumalik sa kasino para makabawi. Hindi lamang na hindi nabawi ang pera, kundi nagkaroon pa ng utang, na hindi ko mababayaran sa buong buhay ko. Pagkatapos ay nagpakamatay ang aking ama. Dumating ang mga nagpapautang. Gusto nilang ibenta ako sa mga bordelya sa Timog Asya para bayaran ang utang. Noong panahong iyon, wala pa akong 10 taon. Ang mata ko ay, noong panahon na iyon ay nasaktan. Pagkatapos ay ang may-ari ng Tiger Whale Casino, ang nakakita sa akin. Iniligtas ako. Tumulong na mabayaran ang aming utang sa sugal. Akala ko ay mabait ang nakilala ko. Pero mali pala ang akala ko. Iniligtas ako ng may-ari ng Tiger Whale Casino. At pinalaki ako, na ganito na ngayon. Pero alam mo ba? Tuwing nakikita ko ang kasino, at ang mga mananaya, na may mga nakakatakot na mukha, parang nakikita ko, ang hitsura ng tatay ko bago siya mamatay. Xiaoxing, alam mo ba, tuwing ganitong oras, talagang natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ako para sa iyo. Sabihin mo sa akin. Sino ba talaga ang iyong boss sa likod? Ano ang balak mo? Ano ang balak mo? Pupunta ako para linisin siya. Sa tuwing siya ay, nagbibigay sa akin ng utos, madalas sa pamamagitan ng voice changer, o kaya naman sa pamamagitan ng mga tauhan niyang pinagkakatiwalaan. Ngunit alam ko lang, ang mga tao sa ilalim niya, ay tinatawag siyang itay. Sure, you won't walk away. Why do you love this deception? I mean it. Kailangan lang mahuli at talunin ang itay na iyon para ganap na masolusyonan ang problema. At ang mga taong lubos na nalugmok dito. Gusto kong bigyan ng sarili ko, magtakda ng mas mataas na layunin. Ayo. Paganahin ang mga side quest, wasakin ang kasino ng Orca, bigyan ng kalayaan si Atelan. Tatanggapin ba ng may-ari? Piling misyon. Ano ang gantimpala? Dahil ito ay isang piniling gawain, kaya may posibilidad na may gantimpala. Ito ay hindi ko kayang kontrolin. Ang gantimpala ay, maaaring makuha ang puso ni Lanjia. Mukhang hindi ka rin perpekto. May mga bagay na hindi mo magagawa, mangyaring huwag makipag-usap ng walang kabuluhan. Pumili ng tanggapin, o hindi tanggapin lang. HMM. Sige. Tanggapin. Kasama. Boss Lee. Matagal na tayong hindi nagkita ah. Kamusta ang swerte mo ngayon? Ginoong Lan, huwag mo nang banggitin. Ang swerte ko ngayon ay talagang masama. Kahit anong baraha, hindi ako nananalo. Ginoo. Shin. Pabibo si Fatty. Nakapag-shoot ka na ba? Nasa shoot ako ngayon. Anong ginagawa mo? Waiter na. Dahil sa pangangailangan ng buhay. Magpursige, magsikap, Xiaoxing. Narito na, narito na. Itong boss na ito, 10 sugal, 10 talo, walang sugal, panalo, si Xiaoxing. Huwag maging bastos. Ito ay si Xiaoxing. Kami ang mga teknikal na tagapayo ng kasino, at responsable rin sa ilang pamamahala ng kasino. Boss, alam mo ba kung bakit ka natalo? Dahil nagsalita siya ng totoo. Tumingin ng mabuti. Ganito pala iyon. May problema ang kanyang baraha. Naglalakas loob siyang lokohin ako. Siya iyon. Sabi niya pagkatapos, hahatiin namin ito.
Silaw daw at itong apat na mata. Gusto akong guluhin. Bakit ganun? Itong apat na mata. Hindi ba't siya ang tauhan ng baliw na aso? Sandali. Ang baliw na aso ay kay Xiao Zhang. Ikaw na naglalaro sa magkabilang panig. Isang traitor. Hindi nakakapagtaka noong nakaraang pagkakataon. Ang yabang ni Xiao Zhang. HMPH. Ngayon, nahuli na sila sa akto. Ano pa ang masasabi ninyo? Tawagin ang tao. Dalhin ninyo sila sa akin. Mag-usap tayo ng maayos. Sandali lang. Unang linawin mo muna ang bagay. Sinasabi ko na, kung nakakapag-cheat dito, may sumusuporta talaga sa likod. Kailangan siyang arestuhin. Ipapataw ang pinakamalupit na parusa. Halika, maglingkod ka sa akin. Put and join na nyo. Ang anak ko ang nangungunang laban sa sugal. Liwanag ng tamang landas. Siguradong kayo ang nagsabuatan. Para saktan ng anak ko. Ate Lan, kailangan mo kaming suportahan. Kailangan kaming bayaran sa emotional distress. Kailangan itong bilang na ito. Wala kang karapatang magsalita. Isama mo rin siya pababa. Bakit wala akong karapatang magsalita? Ano ka ba? Noong panahon ko sa Macau, tatay. Umakyat ka pabalik. Ibigay mo na sa akin. Naniniwala ako sa pagkatao ni Xiaoxing. Una nating pakinggan kung ano ang sasabihin niya. Ate Lan, alam mo na ako. Ako ay laging hindi nakikisawsaw sa sugal. Paano naman, gagawa ng ganitong bagay? Sinasabi mong ikaw ang hinahanap ko. At ang singsing na hawak mo, hindi nakasulat ang pangalan ko, kundi ang pangalan niya. At ang singsing na hawak niya. Dapat nakasulat ang pangalan mo, di ba? At saka, pang-couple pa. Paano mangyayari yun? Paano mo nalaman yun? Bakit hindi ko malalaman? Nagtaya ako ng kidney. At saka, yung suot ninyong dalawa, na pulang asul na medyas. Napaka-sweet naman. Hihihi. Kayong dalawa ay magkasintahan ah. Asawa, anong gagawin? Ikaw, walang kwenta. Asawa, magsalita ka naman. Kapatid na gunting, malinaw na ang lahat ngayon. Lumapit kayo, dalhin niyo sila, sa akin. Ate Lan. Patawarin niyo na ako ngayon, Ate Lan. Patawarin niyo na ako ngayon. HMPH, makipag-away ka sa akin, batang masungit. Ate Lan, paano natin bibilangin ang danyos na ito? Ano ang dapat gawin? Tatay, bawasan mo ang sinasabi mo. Mga boss. Nakita mo na ba? Lahat ito ay mga patibong. Lumayo sa sugal. Mga ginoo at ginang, ikinalulungkot ko, pasensya na sa inyo, bilang paghingi ng tawad. Ang mga inumin ngayong araw, lahat ay ako ang sisigot. Bukod dito, ako rin ang magmamasid. Tinitiyak ko sa inyo, na magiging patas ang laro, at masaya. Magaling, bata. May talento ka, Ate Lan. Talaga namang matalas ang iyong mata. Hayaan ninyong ipakilala ko. Ito si Xiaoxing. Siya ang teknikal na tagapayo ng ating kasino. Mula ngayon, siya ang papalit kay Lao Dao. Siya ang may buong responsibilidad. Buong responsibilidad. Di ba't ikaw ang responsable sa buong pera? Naipadala na, naipadala na, naipadala na. Ginoo Gu. Gusto mo ba? Ako na ang bahala sa'yo. Pag-angat ko ng posisyon, marami na akong mamamahala. Sa susunod, hindi na ako mag-isa lang. Magpapadala na ako ng maliit na card. Suntok mula sa malayo. Ate Lan, nagpalit ka ng bagong balat. May gusto ka ba sa akin? Nagpalit lang ako ng damit. Para mawala ang malas. Xiaoxing, tungkol sa nangyari ngayon. Ano sa tingin mo? Yung nagpasama sa akin ngayon, yung salamin na bata, ay isang baliw. Nakita ko na sila dati. Noon, naisip ko rin na kakaiba. Laging may leak sa mga sikreto ng kasino. Akala ko si Adaw. Xing, salamat sa iyo. Muli mo akong tinulungan. Walang anuman. Ay, tama pala, Ate Lan. Bakit hindi? Sumama ka sa akin sa laban sa sugal. Para sa iyong lugar. Sugal. Palitan ng anti-gambling center. Ano sa palagay mo? Hindi ganun kadali. Nasa mundo tayo ng panganib. Walang kalayaan. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Tama. Sa tingin mo, sa mundong ito, may kahit isang maliit na lugar na maaari nating kontrolin. Ang ibig mong sabihin ay magsimula sa pagbagsak ng mga boss sa likuran. Hindi. Nagsimula ito sa laban sa sugal.
7, 6, bukas. Nanalo. Ibigay mo na ang huli mong mani, ibigay mo na. Bakit ganyan ka? Bakit ayaw mong tumanggap ng pagkatalo? Naglalaro ka na naman ng sugal sa bahay. Paano ka nandito sa bahay ko? Xing. Dumating ka sa tamang oras. Ang galing ng girlfriend mo. Lahat ng mga trick ko, nakita na niya. Girlfriend. Xiaoxing, nandito ka na. Halika, halika. May sasabihin ako sa iyo. Tatay da, may maliit tayong lihim. Mamaya, makikipaglaro ako sa iyo. Ha, sige, sige, sige. Dahan-dahan lang Bata, naiintindihan ko. Pakiusap, bawasan mo ang boses. Huwag mong guluhin ang mga kapitbahay. Hindi ito ang iniisip mo Huwag kang magmula, pakinggan mo ako. Magaling ang batang ito. Kayang kontrolin ang batang ito. Si Asian ay na-inlove kay Akiyang. Sa isang gabi na may mga bituin. Bitawan mo, anong ginagawa mo? Halika, halika, umupo ka dito, may sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo na kung anuman, huwag mo namang ipakita na girlfriend kita. Yung bibig ni tatay, hindi niya pinapansin ang pinto, kaya bukas, lahat ng tao sa barangay, malalaman na, gusto kitang mapanatili ang puri. Saan ito ilalagay? Ano, gagawin kitang girlfriend, naging kawawa ka pa. Sa opisina namin, maraming gwapo ang humahabol sa akin, pero lahat sila ay nakapila, ako pa ang kawawa. Ay nako. Huwag nang magpanggap, walang silbi ang pagpapanggap. Ikaw. Sige na. Hindi na kita kakausapin. Nakatanggap kami ng impormasyon mula sa aming teknikal na departamento. Tungkol sa Tiger Whale Casino at kay Xiaozang. Tungkol sa bagong bukas na casino. Kasabay ng ibang bansa. Isang account. Na may malaking halaga ng pera. Kaya't pinaghihinalaan namin, na ang may-ari sa likod nila, ay dapat iisang tao. Ang Xin Bujing ay ang casino ni Xiaozang. Si Xiaozang at si Lan Jia, pareho lang ang may-ari. Paano magiging hindi? Maraming tila walang kaugnayan, internasyonal na palitan. Sa likod nito, ang may-ari, ay iisa lang. Kaya si Xiaozang at si Lan, nag-aaway hanggang sa mamatay-matay na sila. Sila'y iisang tao ang boss. Paano nangyari yun? Paano sila pinapayagang gawin yan? Hindi mo ba naiintindihan yan? Sa totoo lang, ang pinag-aawayan nila, ay hindi buhay o kamatayan, kundi ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Isipin mo. Kung mapapanatili mong kontrolado ang Tiger Whale Casino, at ang Xin Bujing Casino, sa iyong kamay. Ibig sabihin, lahat ng black money sa lungsod, ay kontrolado mo na. At ang kita na nagmumula dito, ay hindi mo aakalain na posible. Iyon ay nangangahulugang ang taong ito, ay makakapagtakip ng lahat. Tama, kaya nais kong hilingin sa iyo, na tulungan mo ako. Sige, sabihin mo, ang account na ating sinusubukan ngayon, ay isang encrypted account. Ngunit ang bawat pondo ni Lan Jia at Xiaozang ay nangangailangan ng impormasyon sa pagtanggap ng kabilang panig. Kaya kailangan kita na imbestigahan ng mabuti ang impormasyon at mga detalye tungkol sa daloy ng pondo ni Lan Jia at mga kaugnay na impormasyon at mga materyales tungkol sa bagong kasino sa New Bojing. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Walang anuman, ako na ang bahala. Ay, tama nga. Nasa lokasyon ng Orca Casino ka ngayon. Napakahalaga nito. Lahat ng mata ng tao, lahat ay nakatingin sa'yo. Kailangan maging maingat sa mga gawain. Minsan mas mabuting magpabeya na lang. Huwag lang magpakita ng kahinaan. Sir, bakit bigla kang nag-aalala sa akin? Baka naman, nakaapekto sa akin ang iyong magagandang katangian. kung magiging girlfriend kita, hindi naman masama. Talagang hindi ko na kayang tiisin ka. Wow! Ang bango. Ang pakiramdam na ito, mas nakakabuhay pa kaysa sa pagtingin sa liwanag. Sige na, huwag nang magulo, tumayo ka na. Halika, kumain na tayo. Xiaoli, tikman mo ang luto ng tito. Hindi ko kayang talunin ka sa dice, pero sa pagluluto, ako ay isang eksperto. Salamat, tito, pasensya na, walang anuman. Bumisita ka dito madalas, ha? Buwis buhay na bata, samantalahin ang pagkakataon. Kumain ka, hindi mo pa rin mapipigilan ang iyong mabangis na bibig.
Miss, sandali lang. Ito ay isang opisyal na lugar. Hindi pinapayagan ang mga hindi kawani na pumasok. Ako ay bagong intern. Sinabi ni Langia na ipasa ko ang dokumentong ito sa silid ng pananalapi. Ngunit mukhang naligaw ako. Anong departamento ito? Saan ang badge? Badge. Intern. Nakalimutan sa workstation. Mahalaga ang dokumentong ito. Maaari ba akong makadaan muna? Pasensya na. Walang ID badge. Hindi ka makakapasok. Pakialis ka na. O kaya ay ipatawag ang iyong supervisor para kunin ka. Talaga namang ako. Guardia, guardia. Tawag. Ay. Nagkamali tayo, pare. Nagkamali ng tao. Kasama natin. Sa totoo lang, pinsan ko siya. Kakatapos lang ng kolehiyo. Walang magawa. Kailangan talagang bumisita sa akin. Anong trabaho ba? Hindi ba siya nagdulot ng abala sa iyo? Shinge. Sabi mo pinsan mo siya. Sabi niya intern siya. Oh, intern. Tama. Oh, may plano ako. Papapuntahin ko siya dito para mag-intern. Ikaw talaga. Ano bang sinabi ko sa'yo? Narito ang kasino. Huwag kang maglakad-lakad ng walang dahilan. Okay. At saka, ang pangit mo. Paano kung matakot ang mga tao? Mabilis. Humingi ka ng tawad sa kanya. Patawad. Oo, pasensya na, kuya, kapatid. Ito ang pinsan ko. Ayos lang. Huwag ka nang maglakwatsa sa susunod. Siguradong, talaga. Halika, uminom ka ng gatas. Ialis mo na ang mahahalay mong kamay. Hindi pa ito ang unang beses na niyayakap kita. Bakit ka nahihiya? May nakuha kaming ilang mga susing impormasyon. Kailangan nating mag-imbestiga dito. Hindi ito, palaruan. Ito ay isang kasino. Akala mo ba ay maaari kang pumasok at lumabas ng basta-basta? Ano ang mayroon ka? Mga pahiwatig na gusto mo. Maaari kitang tulungan na hanapin yan. Huwag ka nang mag-isa na mapanganib. Nagsimula na. Anong magagawa mo? Isa ka lang. Maliit na bituin. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ate Lan. Siya ang pinsan kong babae. Kami dalawa ay nag-uusap. Tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa sugal. Pinsan. Ang ganda ng pinsan kong babae. Katatapos ko lang marinig, na pinsan ni Xing, maling pumasok sa silid ng pananalapi. Mukhang interesado ang iyong kamag-anak, sa pangunahing departamento ng ating kasino. Napaka-interesado nga. Malaking hindi pagkakaintindihan ito. Kasama ko ang pinsan kong babae, na dumaan dito para makilahok sa anti-gambling na trabaho. Sa pangkalahatan, siya ay palaging magulo. Magulo at walang pakundangan. Palaging nagmamadali at naglalaro. Katatapos ko lang siyang turuan. Tumayo ka ng maayos. Luhod ka. Ihawak ang ulo mo sa dalawang kamay. Nasaan na ang aking pamalo? Xiaoxing ah. Alam mo naman. Tungkol sa akin. Ayaw na ayaw ko na may nanlilinlang sa akin. Lalo na dahil sa ibang babae. Langia. Paano ko naman maaring lokohin ka? Talaga bang pinsan ko siya? Kung hindi, sasabihin ko sa kanya, tawagin kanyang asawa ng pinsan ko. Ayos ba? Asawa ng pinsan ko. Sige na. Mapagpanggap ka na. Dalhin mo na lang ang pinsan mong maglibang. Huwag kang magpalaboy dito. Maliit na kapatid. Nandito tayo sa kasino. Maraming alituntunin. Kung gusto mong maglaro sa susunod, sabihin mo sa akin ng maaga. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Xing. Ayusin mo na. Mamaya samahan mo ako sa isang industry gathering. Sige. Nasa iyo na ako. Ano man ang utos mo, okay lang. Tama nga. Dapat ko bang dalhin ang aking librong laban sa sugal? Pupunta ka sa isang pagtitipon ng industriya, hindi sa isang rally sa kalsada. Magdamit ng maayos. Huwag mo akong ikahiya. Ngayong gabi, yung pagtitipon na pupuntahan ninyo. Nakarating na kami sa balita. Ito ay underground na kasino. Pagtitipon ng industriya. Maaring may mangyaring hindi maganda. Pakiusap, bantayan mo ito. Oo, sir.
Kapag may balita, agad kitang aabisuhan. Sa iyo ko ito ipapaabot. Mabaho at bastos. Muling mong sinamantala ako. At saka, sa hinaharap, huwag mo na akong tawaging pinsan na babae. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko kanina. Yung mga sinabi ko, para lang naman sa ikabubuti mo. Kung hindi, pareho tayong magiging meat paste na tayo. Alam mo ba? Ikaw lang ang marunong mangakit. Tara, umalis muna tayo dito. Sakit, sakit, sakit. Ate Lan, dinala na ng Stargate ang tao. Naiintindihan ko. Sige, umalis ka na. Oo. Sa pagkakataong ito, ang underground gambling tournament ay tiyak na makakamit namin. Huwag mag-alala, may tiwala ako sa sarili ko. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Pasensya na, mga kaibigan. Naka-traffic, nahuli ako. Maraming bagay si Boss Lan na dapat asikasuhin. Higit pa rito, may bago siyang alaga. Pwede nang patawarin. Malaki ang lugar. Napakamasigla pa. Ang daming boss dito. Masaya akong makilala kayo. Ako si tatay ni Xiaoxing. At isa ring Senior Strategic Consultant ng Tiger Whale Casino. Tay, bakit ka nandito? Tita ng iyong pangarap, inanyayahan akong kumain dito. Saktong-sakto, nakita ko kayong lahat dito. Kaya't dumaan ako. Si Ali at Boss Lan, nakuha mo na silang dalawa. Talaga namang kahanga-hanga ang iyong tatay. Ang aking dating estilo, Ginoong Lan. Sa inyong Orca Casino, talagang wala ng tao. Anong mga pusa at aso ay makakapunta? Ito na ba yung tinatawag na Xiaozang, na hindi makapagpakitang gilas, forma pero walang laman? Basura. Buiter. Itong batang Sakura. Magaling naman siyang mag-Chinese. Itong tao na ito, ay inanyayahan ko mula sa Sakura Country, isang world-class na eksperto. Ginuot ginang Snake, kanya ang magiging kinatawan natin sa kasino, pagkatapos ng isang linggo. Sana ay maging handa kayo, sa oras na iyon, may gana pa kayong magbibiruan. Nakalimutan mo na, sa harap ng anak ko, wala nang natira kahit isang brief. Lahat na ubos na, matagal ko nang naririnig, na si Xiaozang, sa Tiger Whale Casino. Nabugbog at napahiya. Akala ko, na natalo niya yung batang ito. Hindi ko pa narinig noon, na may bagong bituin sa sugal. Saan ba nakuha ni Alan ito? Basta't matalo si Xiaozang, masaya na ako. Ginoong Xiaoxing. Sana sa laban sa isang linggo, ay maging kawili-wili para sa akin. Mga kaibigan, dahil sinabi na ni Boss Xiao, hayaan nating i-anunsyo ng ating sekretaryo, ang mga mahalagang bagay ngayong gabi. Magkakaroon tayo ng pagtatampok ng mga sugarol, sa isang linggo. Ang kampiyon ay makakakuha ng isang taong exemption sa kontribusyon. Ayos na ayos. Pagtanggal ng isang taong kontribusyon. Hindi ito isang maliit na halaga. Sa pagkakataong ito sa kompetisyon, dapat ay nakakuha ng suporta mula sa itaas na tao. Ano ba ang kontribusyon ni Lan Jia? Huwag mong isipin na ang mga narito ngayon ay mga kilalang tao. Sa totoo lang, may isa pang tao sa itaas namin na may kapangyarihan. Bawat kasino taon-taon, kailangan magbigay sa kanya ng taunang alok. Tinatayang ito ay 50% ng kita ng kasino. Napakalaki ng bilang niyan. Sino itong taong ito? Siya yung nagligtas sa akin noon. Walang nakakita sa kanya. Hindi rin alam ang pangalan niya. Kahit noong niligtas niya ako noon. Nasa sasakyan lang siya. Nagmumando ng mga tauhan niya para gumawa ng trabaho. Oh, napaka-misteryoso. Napaka-misteryoso. Tatay, bakit nandito ka pa? Hindi ba't may usapan ka na kay tita? Nakalimutan ko si tita. Aalis na ako. Gabi, kayong dalawa, kapag may kalokohan, huwag sanang magdulot ng kapahamakan. Ate Lan, anong nangyari sa'yo? May problema ba?
Siya ang nagpilit na pumatay sa aking ama noong mga panahong iyon. Ang ahas na tato sa katawan niya. Hindi ko ito malilimutan sa buong buhay ko. Talaga ba? Mukha siyang napakaliit ah. Ganito na siya noong 20 taon na ang nakalipas. Halos walang pagbabago. Anong klaseng teknolohiya yan? Walang anuman. Walang anuman. Paalis muna ako sandali. Kamusta ka? Noong mga taon na iyon, siya ang nagdisenyo para mahulog ang tatay ko sa bitag. Sa huli, nalubog siya sa malaking utang sa sugal. Bago siya umalis, sinabi sa akin ng tatay ko, yun ang nasa pauso, na may tato ng ahas. Ano? Yung taong inanyayahan ni Xiao Zhang, ay siya pala. Naalala ko, nabanggit sa akin ni Ali, na si Xiao Zhang at si Lan Jia, ay may mga taong nasa likod, malamang iisa lang sila. Kaya, siguro si Lan ay na-set up. Kailangan kong sabihin sa kanya ito. Kailangan kong ipaalam sa kanya ang bagay na ito. Ang mga gagaw na ito, Shin. Naalala ko, sinabi mo na sa akin dati, yung pinsan mo. Polis siya, di ba? Ate Lan, alam mo na to. Si Xiaoxing, gusto kong maghiganti, gusto kong makawala. Maaari mo ba akong tulungan? Okay. Huwag kang mag-alala, iwan mo sa akin. Ate Lan, nandito ka na, anong kailangan mo? Magsimula ka munang umalis. Sige, kumain ka na ng tanghalian. Gagawin ko ito para sa buwan na ito. Daloy ng pondo. Ate Lan, medyo hindi ito ayon sa alituntunin, di ba? Itong buong kasino ay akin. Ang mga alituntunin ko, ay mga alituntunin. Sige na. Tingnan nyo. Ayos, tingnan nyo. Ito. Lahat ito ay impormasyon na kaya kong makuha sa ngayon. Ate Lan, talagang maraming salamat sa iyong pakikipagtulungan. Ang mga impormasyong ito ay talagang napakahalaga sa amin. Naniniwala ako na tiyak, mahuhuli namin ang taong iyon sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, kailangan pa rin namin ikaw at si Xiaoxing. Makipag-ugnayan ka sa amin. Mag-alala ka. Naintindihan ko. Lahat ng kagamitan, gamit namin ngayon ay high-tech. Embedded microchips. Walang makakapanalo sa amin. Mag-ingat sa pagmamaneho para sa isang mahabang biyahe. Alam ko ang maliit na bituin na iyon. Hindi madaling harapin. Malamang na magiging pinakamalaking hadlang. Huwag mag-alala. Mayroon akong kagamitan. Dagdagan pa ang teknolohiya ng makamandag na ahas. Kahit na 10 maliliit na bituin, ay walang problema. Ngunit, kung ayon sa iyong nais, mangyari. Sa aking panig, sa pagkakataong ito, kailangan mo lang itong maisakatuparan. Sa hinaharap, lahat ng underground na kasino sa lungsod na ito, ay magiging sa iyo. Naiintindihan, naiintindihan. Basta't susunod ang ahas sa aking mga plano. Lahat ng bagay, hindi. Mula ngayon, kailangan mong sundin ang lahat, plano ng makamandag na ahas. Ano? Shin, halika dito. Tingnan mo ang tatay mo. Nahanap niya kung ano para sa'yo. Ito ang noong araw, suot na swerte na ginamit ni tatay sa malaking laban. Para sa iyo. Tatay. Ang luma naman ng damit na ito. Sira ka ba? Hindi mo naiintindihan. Ito ay tinatawag na aura. At saka, sinabi ni tita na ipaalam ko sa iyo. Narinig ko na si Xiao Zhang ay nag-oorganisa ng international na laban na live na ipapalabas. Lahat ng odds ay lumabas na. Ano ang odds?
Ang odds mo ay 120. Ang sa ahas ay 1. Nabaliw ka na ba? Nanalo na ako laban kay Xiaozang. Mas mataas pa ang kakayahan ko kaysa kay Xiaozang. Sa internasyonal na antas, sapat na ang respeto ko sa iyo. Alam mo ba ang reputasyon ng ahas? Mas mataas ito ng ilang libong beses. Pero, tatay ay susuporta sa iyo. Sa pagkakataong ito, lahat ng ari-arian ni tatay, ipagkakatiwala ko na sa iyo. 120. Kung mananalo ka, sa susunod na buhay ko, makakamtan mo na ang tahimik na buhay. Gaano kalaki ang inilagay mo? Lahat ay nailagay na. Tatay, hindi ka na pwedeng magtaya pa. Ngayon ay buong lungsod, ang pinakamalaking kampanya laban sa sugal. Kahit nanalo ka, hindi ka na babalik. Nilagay ko lahat ng pera sa loob. Narinig ko kay Tia Meng na inilagay din niya ang kanyang pensayon sa loob. Kaya ganun, bumalik ka na. Paano mangyayari ang bumalik? Nabili na, wala nang atrasan. Internasyonal na merkado, hindi na maibabalik. Mukhang simula ngayon. Kailangan na tayong kumain ng mantou at mga maanghang na gulay. Mula ngayon, anong panghahawakan mo pa para tumaya? Amang. Pasensya na, nagkamali ako sayo. Mga Ginoo at Ginang, ang ating inaabangan na paligsahan, ngayong gabi ay magsisimula na. Una sa lahat, tayo'y magbigay ng palakpak sa bagong alamat ng Tiger Whale Casino. Ginoong Xiaoxing. Ang susunod na panauhin ay mula sa Zijing Casino, na mahilig sa malaking puting kuneho, na batikang Sagalero. Gauji. Kinatawan ng Haenjen Casino, sa kanlurang suburb na iyon, na sikat. Ginoong Chen Jinchong. Ngayon, papalapit sa atin ay dating napakaganda. Ngayon ay may talento pa rin. Si Haitang naman lalaro ay kumakatawan sa Kaiyuan Casino. Magbigay tayo ng palakpak. Para sa huling manlalaro, siya ang pinakasikat na manlalaro sa ating paligsahan. Ang kanyang mesa ay parang isang puok ng pangangaso. Kanyang kalaban, madalas na siya ay nilulunok ng tahimik. Siya ay kumakatawan sa bagong pagsusugal ng mga dalubhasa mula sa bansang Sakura. Palakpakan ninyo ang lahat. Boss Lan. Tiger Whale Casino. Walang nagagamit na ba talaga? Akala mo, yung batang ito, nadaya akong 2 beses. Tunay na magaling na manlalaro na siya. Biro. Xiaoxing. Ikaw, alam ko kung gaano kakabigat. Mas mabuti, diretso ka na lang umalis, para hindi mapahiya. Bakit kayong dalawa ay sobrang masaya? Hindi ko alam. Akala ko ay sasali kayo sa paligsahan ng hari ng sugal ngayong gabi. Kayo bang dalawa ay karapat-dapat? Lahat ng nakatayo dito ay basura. Little Star, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang tunay na sining ng pagsusugal. Mga kaibigan, huwag masyadong magyabang. Sa lamesang ito, anumang bagay ay maaaring mangyari. Xiaoxing, tayo na. Bago ang laban, bigyan muna siya ng pampaganya. Naintindihan. Hindi na kailangang manalo sa ganitong klase. Hindi na kailangan pang ganito. Mababang uri ng mga taktika. Ang maliit mong girlfriend, bakit siya naging dealer? Inaasikaso ko ang dealer para sa iyo. Kumusta? Ngayon, makaka-relax ka na, di ba? Itong 2 girlfriend mo, ganito ka-harmonious. Shin, kalmado. Tandaan mo ang itinuro ng tatay mo. Kapag nagnanakaw ng manok, dapat tamang panahon. Dapat matatag ang iyong tingin. Huwag hayaang makakita ang iba sa iyo ng anumang kahinaan.
Noong panahon ng tatay mo, nang ako ay nasa Macau. Tatay, huwag ka nang sumigaw. Noong panahon na nasa Macau ako, ang natira na lang sa'yo ay isang salawal. Kung hindi dahil sa mga nagbigay sa'yo ng kaunting pera, wala ka ng ibang magagawa kundi lumangoy pabalik. Hindi inaasahan, lahat ay aksidente. Susuportahan ka ng tita. Mangyaring tumaya. Call. Sundan. 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 Buwisit na bata. Langit na baraha. Dapat mag-all-in ka na. Sayang naman. Xiaoxing. Sobrang mahilig maglaro, ha? Tingnan mo, wala na. Ay, host. Nagtipon-tipon ang dalawang ito para maglaro ng baraha. Itinuturing niya itong likod bahay nila, para magpatuyo ng tuyo. Tama ba to? Gustong-gusto ng mga tagahanga na magkasama kami. May pakialam ka ba? Ang laban namin ay para sa mga tagahanga. Nakikinig kami sa mga manunood. Magpatuloy ang laban. Ang babaeng ito ay napakamaingat. Talo ka na. Mag-fold. Niloko ka ng batang iyon. Hindi mo ba ito nakita? Batang iyon, ginawa ko ito ng sinasadya. Hintayin mong masanay ka. Kapag ginamit mo ang galaw na ito, ikaw na iyon. Kapag wala ka ng pagkakataon na makabawi, ayos lang yan. Talagang ang batang toro ay hindi natatakot sa tigre. Ang magulong suntok ay nakakapatay sa guro. Isara mo ang bibig mo. Manood ka ng mabuti. Tunay na magaling na tao sa pakikipagkompetensya. Hindi mo kailanman mahuhulaan. Isda. Itong bobo na ta. Sobrang swerte niya talaga. Panalo na. Ayaw mo bang sumuko? Sa kasino ng Zijing. Kasino ng Zhenhuan. Lumabas. Isara ang pinto. Pahinga sa pagitan ng mga kalahati. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Tubig. May problema ang tubig. Anong nangyayari sa'yo? Kaya mo pa bang magtiis? Sistema. Ako ay na-poison. Tulong. Ako ay humihingi ng tulong. Na-detect na. Mayroong sa loob ng katawan ng host. Isang antas ng sedative ang nasa loob. Kailangan ba ng agarang tulong? Bilesen. Bilesen. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nagsimula na. Kailangan ng oras para maalis. Mangyaring magtiis, may-ari.
Kung magpapatuloy pa tayo, ikaw na ang talo. Tulungan mo ako. Mabilis. Magdagdag na ngayon. Standard na size ng pag-agaw. 2.5 beses. Yung malaki ang blind na player kulang ang chips. Kitang-kita sa kanyang ekspresyon na relaxed siya. Malamang ay may speculative na baraha. Minsan ding magtapon ng baraha. Kaya mo yan. Tatay, ano ang sneaky blind? Sobrang maikli ng oras ng maikling kwento. Isang episode lang, hindi sapat para magsalita. Sino pa ang may isip ngayon na nanonood ng maikling kwento? Bakit pa kailangang mag-isip ng marami? Walang kailangan ng loika sa maikling kwento. Kailangan ba? Dilaw na babala. Kayong dalawa, masyadong madaldal. Sinasabi mo bang delikado ang magsabi ng totoo? Mas ligtas ang magsinungaling. Masayang kasino. Pakitandaan, lahat. Huling kamay. Gusto mo na namang gumamit ng luma mong taktika, ha? Tingnan mo, ako ang mauuna sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Tingnan ang lahat. Mas mataas ang baraha niya kaysa sa akin. Pero mukhang mas mabilis ang tibok ng puso at mukha niya. Tila mas sinasadya kaysa karaniwan. Medyo pilit siya. Mukhang nagkukunwari ang babaeng ito. Sige, samahan na lang kita. Okay. Tapos na ang pagtaya. Yung huli na, kung hindi ka lang. Tapos ka na. Kahit isang pares lang, panalo na ako sa'yo. Anong nangyayari? Hindi ko pa naranasan ang ganitong sitwasyon. Hindi ba siya nagiging matanda? Pero, hindi naman makikita kung anong kagamitan meron siya. Imposible. Sa kanyang klase, ang paglabas ng kalahati ay napakalaking panganib. Ngayon all in. Wala siyang 20% na tsansa na manalo. Sa oras na ito, naglalaro siya sa akin. Magtataya ba siya ng ganitong kalaking panganib? Hindi pwede. Ang mga chips na hawak ko ay mas kaunti kaysa sa ahas. Ngayon, itinatapon ko ang baraha. Sobrang laki ng pagkawala. Dapat bang tumaya? Ako at laban sa 8. Gusto lang manalo ng bilyong taya. Sobrang naiinip ka naman. Tapos na ang laro. Dahil alam mo na, ang aking kamay. Hayaan mong makita ko, ano ang kaya mong gawin, para makakuha ng mas mataas na pares kaysa sa akin. Nako, si Xiaoxing ay nahulog sa bitag ng ahas. Kailangan niyang magkaroon ng kahit isang pares. Mag-all-in ka. Mas mataas ang posibilidad na magkapareho ng suit. Isang pares. Hindi ko pa ito pinapansin. Baguhan. Dapat kang magpasalamat. Sa normal na sitwasyon, dapat ay nawala ka na ng isang kamay. Ganun ba? Ganito ang mga baraha, nag-all-in pa. Anong klaseng baraha ito? Ito ay mga pangkaraniwang baraha. Walang halaga.
Anong nangyayari dito? Nanay ng mga baraha. Gumamit ng mga ideya. Para sa kanya. Lalala. Sino ang nagsabing hindi pwedeng manalo sa 8? 恭喜宿主，2次使用你的点子有点被技能。 Lahat ay nagtagumpay. Ngayon ay aalisin ang limitasyon ng trial version. Gagawin itong lifetime na opisyal na bersyon. Panalo sa 8. Ipinahayag ko. Gabi ng Corona, ang kampyon ng pagsusugal ng hari ay Tiger Whale Casino, Zhou Xiaoxing. Yeah. Huminto ka. May personal tayong alitan. Sumama ka sa akin. Malaking pagkatalo si Xiaozang. Siguradong hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Yung laban mo dyan. Makikita rin siya ng bossing. Mabilis siyang makikipagkita sa'yo. Kailangan ko bang linisin sila? Subukan mo na lang. Mas importante pa, palagi siyang nagmamasid sa'yo ng lihim. Maaaring ito ay para kumbinsihin. O maaaring ito ay paalala. O kahit pumatay na lang. Kailangan kong makipag-usap kay Xiaoxing. Ibibigay ko sa'yo. Nandito na ako. Anong ginagawa mo? Kain tayo. Imbitahan kita. Ginoong Xiaoxing. Binabati kita sa pagkapanalo. Ang aming boss. Nais kang imbitahan na uminom ng tsaa. Aalis na ako. Bakit siya pa? Xiaoxing. Magaling ang ipinakita mong performance. Ang ekspresyon mo ngayon ay talagang kahanga-hanga. Itong tao na ito ay isang bagong bayani ng sugal, Ginoong Xiaoxing Zhou. Ang kanyang kakayahan ay talagang kahanga-hanga. Kahit ang mga makamandag na ahas ay natalo sa kanya, ito ay isang napakamahusay na tao. Ang swerte ay swerte. Kaya ang swerte mo, hindi basta-basta na kayang pantayan ng iba. Naiintindihan kita, pinahahalagahan din kita. Ang mga bagay na ginawa mo noon ay hindi ko na kailangang alalahanin. Ganoon. Ibibigay ko sa iyo ang kasino ni Xiaozang, para ikaw ang mamahala. Mula ngayon, mag-concentrate ka sa paggawa ng trabaho para sa akin. Ano sa tingin mo, Tia Meng? Nakakakilig ang mungkahing iyan. Pero, sa tingin ko, hindi na kailangan pa. Isa kang mabuting tao. Ako lang ang hindi karapat-dapat. Hindi, hindi. Ay. Ano ba yan? Tara na. Tapos. Saan pa ang tapos? Hintayin kita na lumabas, okay lang ba? Pag lumabas ako, ikaw ang mag-aalaga sa akin, ha? Ikaw ang mag-aalaga sa akin. Unahin mong alagaan ang sarili mo. Ikaw na lang. Huwag ka nang magpusta. Itong akademya. Walang magagawa. Ito ang ibig sabihin ng kumpanya namin. Ngayon, lahat ay mahilig manood ng komedya. Kaya't ganun. Ayos lang, maganda, talaga. Mas gusto ko pa rin ang laban sa sugal. Tara, sama-sama tayong pumunta. Xiaoxing, gusto nang uminom ng ate. Tara, umuwi tayo. Anong ibig sabihin? Ito. Hindi bagay sa'yo. Anong alak ang iniinom mo? Uminom ka ba kasama niya? Kailan? Sige, itulak mo ulit ako. Bakit hindi ko pwedeng saktan siya?
Na-detect na ang host ay single mula sa kapanganakan. Ngayon ay inactivate ang Love Assistance System. Aba. Grabe.